Nananatiling tahimik si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kwestiong confidential funds nito mula 2016 hanggang 2022 o sa loob ng 2 terminong pagiging alkalde ng Davao City. Matapos maiulat ang nasa 2.6 billion pesos na halaga ng confidential funds sa lungsod sa loob ng nakalipas na 6 na taon, umapela si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Commission on Audit o COA na silipin ang ginawang paggastos sa secret funds. Ayon sa mambabatas, nasa 1.23 million pesos na halaga ng secret funds umano ang ginastos kada araw sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa umano ito sa ginamit ng mga pinakamayamang lungsod sa bansa gaya ng Makati at Quezon City. Ayon pa sa Makabayan Black lawmaker, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni VP Sara, tumindi umano ang alokasyon at paggamit ng confidential funds. Lumobong ng gusto ito doon sa panahon ni dating Presidente Duterte. Giit naman ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may karapatan ng publiko na malaman kung papaano ginamit ang confidential funds. Ito ay dahil wala namang batas na nagtatakda ng kondisyon para hindi ganap na mailantad sa publiko ang paggastos ng pondo. Therefore, the Filipino people have a constitutional right to demand a full public disclosure of the disbursement of all confidential funds. Gayunman, ayon kay Carpio, kailangan namang magsulong ng panukalang batas sa Kongreso upang ma-regulate ang alokasyon at paggamit ng confidential funds. Because I've noticed that many LGUs now, they're also creating confidential funds, intelligence funds. And there are no limitations here. So we have to craft a law regulating all of this. Ang Makabayan Bloc lawmakers isinusulong na mai-abolish ang confidential funds. Naniniwala naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na maaaring paglaanan ng confidential funds ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Gayunman, hindi dapat anyang abusuhin ang paggamit ng pondo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.